hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga signal cable audio, kami po ay nasa channel 313 at sa iradioportal.com/Luzon AM Stations/Kilohertz Radio Veritas 846. Magandang hapon, Dok. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. Yung mga hindi nyo naintindihan, pwede nyo pong ulit-ulitin dyan by simply sharing sa inyong mga relatives, mahal sa buhay, kaibigan, nakakagawa na ho kayo ng kabutihan. So, may plus factor ho kayo sa itaas. And also, yung atin pong anti-aging, so look for IV, anti-aging and IV whitening soap, available po sa Shopee. So yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Para ho sa hindi marunong mag-order sa Shopee, so send us your name, address, and cell number. Ang magandang balita, still open po ang ating promo 5+1 sa ating anti-aging and whitening soap. Bili ho kayo ng 5, may libre ho kayong isa. So, ang darating ho sa inyo, 6. Until supply last lang po ito. Pag ubos na ho, wala na tayong promo. Basta i-close na lang namin ho ito. No? Very effective ho itong pambanat ng skin, yung leeg ninyo, yung mga sagging cheeks ninyo, yung nasolabial folds ninyo. No? So, yung eye bags po ninyo, ma-stretch po siya. And of course, yung atin hong whitening soap, kahit ho gaano, kahit po pareho kayo ng ganda at talino, lamang ho pagka mas maputi kayo. And of course, nakakadagdag ho ito ng self-respect ninyo sa ibang tao at self-esteem ho ninyo sa sarili ninyo. At gawin nyo na itong pangregalo sa inyong sarili. Kahit man lamang po sa simpleng sabon ay binigyan nyo siya ng something special. So, alam ho ng cells natin kapag inaalagaan natin siya or pagka sinisira natin siya. Pagka ho maganda ang ginagawa natin sa health natin, so babalikan ho tayo niya ng good health. Atin hong free check-up, open pa po siya, free urine and sugar testing. So, malalaman nyo kung kayo may diabetes, may UTI kayo, or may kidney stone kayo, no? So, inuulit ko, walang bayad ang konsulta. So, samantalahin nyo na po yan at sino ho ba ang dapat magpa-check up? Yung mga may nararamdaman lang ho ba? Pati ho walang nararamdaman. I am inviting everybody for check-out to rule out walking pneumonia. Ang dami-dami hong namamatay sa walking pneumonia kasi nga ho walang simptomas, walang nararamdaman. So napapabayaan ho. Usually ho itong mga pasyenteng ito unang punta ho sa hospital emergency room agad. Why? Hirap na hirap hong huminga. And bigla ho ang pangyayari nito. Kahapon okay ang pasyente, ngayon bigla hong hirap na hirap ng huminga. At pag kinuhaan ho ng pulse oximeter, bagsak na ho ang oxygen. At pag bagsak na ho ang oxygen, meaning sira na ho ang puso. It is too late. Pag sira na ho ang puso, irreversible po yan. Hindi ho yan katulad ng liver na nag-cell repair. Especially elderly and diabetic patient, mas yan ho ang gustong-gustong tirhan ng walking pneumonia. So, nandyan lang ho yan sa paligid and airborne ho yan. Tandaan nyo ho, pneumonia is what? #1 killer in elderly people.
Ngayon ho, pati diabetic patient na rin. Ganun po. Kaya binibigyan ho natin ng opportunity lahat para ho makapakonsulta. Ito hong free check-up natin, free urine and sugar testing, basta ho i-close na lang namin ito. Hindi na ho kami mag-aabiso kung kailan, hanggang kailan. Binigyan na ho namin kayo ng opportunity. Dahilan ho sa dami ng call and text, we open this again. So habang ho open, grab the opportunity. Pag napagsarahan ho kayo, kasalanan nyo na po yan. Kasi hindi na ho kami magbibigay ng abiso kung hanggang kailan. And yung atin hong detox protocol, buy 2 plus 1. If you buy 2 detox, libre ho kayo ng isang vector scan or 1-day blood cleansing. Or if you buy 1 detox, 1-day blood cleansing, ang free nyo ho is what? Vector scan. And para ho sa mga gustong bumata, gumanda at lumakas, so anti-aging protocol, 5 plus 1. Mag-prepaid ho kayo ng 5, libre ho ang pang-6, no? So, hindi naman ho tayo concern lamang sa ating panglabas na kaanyuan, kung hindi ho pati sa internal function. Of course, all your comorbidities will improve at baka nga ho yung mga iba dun ay mawala pa. Because your cells will be doing cell regeneration. No? Alam nyo, at the age of 40, mas bumibilis na ho ang cell degeneration kesa sa cell regeneration. So, ganun po yun. Kaya, we start aging at the age of 40 and up. And of course, yung atin pong high-dose vitamin C, discounted po siya. I-prepaid nyo na ho habang open. Ito ho ay nagkakaroon ng extra function which is antimicrobial, meaning nakapapatay ho ng hindi lamang bacteria kundi pati ho virus, fungus, protozoans like amoeba and parasite. And also, ginagamit na rin ho ito sa US, even sa hospitals. No? And yung mga nagkikimo, radiation, pwede niyo itong isabay. It will alleviate the side effect of hair loss, nausea and vomiting, and weakness. At sa mga kikimo pa lang and irradiation pa lang, why don't you do or try high-dose vitamin C first? Wala pa ho siyang side effect. And may iba pa ho tayong anti-aging protocol. We will educate you on the do's and don'ts of cancer, and also pati ho gamat ng cancer at microscopic cancer cell ay matatanggal. Kasi pag hindi ho yan natanggal, sayang lang ho ang chemo and radiation ninyo. Uulit at uulit po yan. It will metastasize and it will recur. Itagaan nyo ho yan sa bato. Uulit at uulit ho yan. So, kailangan ho, pag ginamot yan, kasama yung addressing the root cause and the microscopic cancer cell to be removed because yan ho ang uulit o lalabas sa metastasis, kalat, and recurrence. No? Okay, pati ho yung mga regarding cancer, no? Ang vector scan ho, makikita ho natin dyan if lalabas ho yung 3 root cause ng cancer, meaning kandidato ho kayo sa cancer. And yung mga barado ho ang circulation, ayan, makikita ho natin ahead of time. So, yung may mga lahi ho ng stroke and heart attack, so, ma-address na ho natin yan kasi may protocol ho tayo. So, yung mga barado ho ang puso na ayaw ng opera, ayan ho, may protocol ho tayo dyan. And also, yung may mga kidney stone, gallstone na ayaw hong magpa-opera, ayan, may protocol din ho tayo dyan, puntahan nyo ho kami. May hypertension and diabetes, ito ho, napakarami nito. Almost in every family, meron at meron ho. Imposible hong walang naka-maintenance, no? There is a way out, no? But kailangan ho i-address ang root cause. And there is no magic. It is also a process. Kailangan ho, tiyagaan nyo rin, no? At least, so, may tinatanaw kayong pagbitiw, maintenance na lifetime. Rather than tumatanda kayo, parami ng parami yung maintenance ninyo, no? Kailangan ho kasi yung root cause, which is congested liver and gallbladder, kailangan ho ma-address yun, no? And hindi ho one time, big time na nag-detox kayo ng isang beses, nag-blood cleansing kayo isang beses, hindi na kayo iinom ng maintenance. Hindi po ganun. It is also a process. Yung mga dinadialysis ho and tumataas na ho ang creatinine, huwag nyo na hong hintayin na mag-totally shutdown pa ho ang inyong kidney and thereby papunta ho kayong kidney transplant. Kasi ho, pag kayo na transplant, iinom ho kayo habang buhay ng
pang-suppress ng immune system para ho hindi i-reject ng katawan ninyo yung bagong kidney ninyo. Para na ho kayong may AIDS, no? Maubuhan lang kayo na ho yung may ubo. And very risky na ho kayo sa pneumonia. Ang pinaka-iiwas-iwasan ho, dapat iniiwasan ng tao is pneumonia. Tandaan nyo ho yan. Kahit na sa anong cause, kay walking pneumonia, kay bagong transplant kayo, nakuha nyo sa ospital or sa community, lahat po ng klase ng pneumonia is deadly and fatal. But isa ho sa pinaka-tridor, of course, is walking pneumonia. So, basta ho cell repair ng liver and kidney, meron ho tayo niyan. At halos lahat ho actually ng mga sakit ay ginagamot sa amin. Huwag lamang po fracture, pilay, at wag lamang ho hernia, luslos, or wag lamang ho yung mga inborn anatomical problem like walang butas yung puso and others, no? Hospital ho talaga yan at opera po talaga yan, no? Okay, vector scan is what? It catches the body before the onset of diseases. Wala hong radiation, Russian technology. Ang accuracy ho nito is more than 90%. Detoxification program, lilinisin ho yung basic organs of the body like the colon, liver, gallbladder, parasite, and chemicals since birth. Ideally, detox and blood cleansing every 3 months. Gawin nyo na ho yung pang-change oil sa inyong katawan. Parang sasakyan, every 3 months yun ay change oil. No? Ganun din ho ang katawan natin para hindi ho magkasakit. Yung mga may sakit na ho para ma-address yung root cause. Vector scan, ideally twice a year. So, habang ho tayo ay may promo, no? So, samantalahin nyo na po yan, no? Gawin yung pangregalo sa inyong sarili. Ang tatalakayin ho natin sa hapong ito ay tungkol ho sa portal hypertension. Ano ho ba yung portal hypertension? Ito ho ay isang kondisyon characterized by increased pressure. Masikip ho doon sa loob within the portal vein. Ito ho ang major vein na nag-carry ng blood galing ho sa digestive system natin papunta sa ating liver, which is the accessory organ. So, liver, pancreas, spleen, mga accessory, gallbladder, accessory organ ho yan ng ating katawan. No? Nagkakaroon ho ito ng increased pressure at naglilid ho ito sa mga komplikasyon tulad ho ng pagkakaroon ng esophageal varices, enlarged vein, so maga, para kayong may varicose vein sa digestive system, especially the esophagus. Nag-a-ascites, so accumulation of fluid in the abdomen, hepatic encephalopathy, brain dysfunction due to liver failure, and splenomegaly, enlarged spleen. Lahat ho ito often caused by cirrhosis and other conditions like blood clot sa portal vein at liver fibrosis at yung iba ho certain infection like Hepa B and Hepa C. Syempre ho, typically kailangan ho i-address kung ano yung root cause causing portal hypertension, no? Ayan ho, yung mga manginginom, alcohol-related liver disease. Pwede ho yung makasira ng atay, mauwi sa cirrhosis. Siyempre ho, pag may cirrhosis, increase ang risk na magkaroon ng portal hypertension. Sisikip ho sa loob ng ugat sa portal hypertension po, which is the blood vessel from the digestive papuntang atay. Viral hepatitis, pwede rin ho yung mag-cause ng portal hypertension. Infection ho, and ito ho ay something nakakahawa ito due sa mga injectable ho sa blood and also sexually transmitted. Kaya ho minsan bago kayo mag-asawa, pa-HIV test ho kayo pareho and magpa-hepatitis B and C test po kayo kasi natatransfer ho yan, sexually transmitted po yan. Oo nga, mahal na mahal mo, hindi mo alam hinawaan ka ng HIV, di ho ba? Baka ho ma-turn off kayo, mawala yung pagmamahal nyo. Tapos ho, hinawaan kayo ng hepatitis B and C. Lahat ho yung kasi deadly. So gamitin din ho ang utak, wag ho puro pagmamahal, no? Non-alcoholic fatty liver, dalawa ho kasi ang fatty liver, di ho ba? Alcoholic and non-alcoholic. Itong non-alcoholic, ito ho yung accumulation ng fats in the liver. Ito ho yung tinatawag na metabolic syndrome. Usually ho, ang pasyente may high blood, may insulin resistance, mataas ang bad cholesterol and total cholesterol, malaki ho ang waistline. And of course, kasi nga ho may obesity. Biliary obstruction, pwede rin ho magka-portal hypertension yan. Pag nabarahan ho yung mga bile ducts, such as yung may gallstone, bukol, magbi-build up yung bile sa liver, leading to
leading to liver damage and portal hypertension. Pwede rin ho magkaroon ng portal hypertension, yung may mga blood clot. So obstruction, pwede, ng bile. Blood clot, pwede rin ho. Ma-obstruct syempre ho yung bile flow. Blood flow, sa blood clots. Increased pressure na naman. Pag sinabi hong increased pressure, masikip. Yung mga ugat ho, masikip sa loob. Kaya ho, hypertension. Ganun ho ang hypertension. Kaya lang ho, pag sinabing portal hypertension, yung high blood ho, doon lamang sa mga ugat galing sa digestive system, galing ho sa esophagus and stomach, papuntang liver. Naintindihan ninyo? At yung may mga splenomegaly, yung enlargement ng spleen, usually ho palpable yan, nakakapaho yan dito sa left side. Kung ang right side ho ninyo, immediately after the ribs is the liver, sa left side ho, immediately after the ribs is the spleen. Pag magaho yan, palpable yan. Isa rin ho yan sa symptoms ng portal hypertension. Yung paninilaw ho, yellowish discoloration ng skin and sclerae, ayan, no? Symptoms din ho yan ng may portal hypertension. Fatigue. You always feel tired and weak kasi ho decrease ang liver function. Pagka ho madali kayong mag-bruise, magpasa, and madaling magdugo. Symptoms din ho yan ng may portal hypertension. Kasi ho decrease yung production ng clotting factors ng liver. So ang liver ho, 'di ba? Involved ho 'yan sa vitamin K, which is sa blood clotting, itching. Pagka ho nag-accumulate yung bile salt sa skin due to liver dysfunction na naman. And ho, makati kahit saan. Tapos pag kinamot ang skin, very dry, no? Ayan, altered mental status such as confusion. Pag mga severe cases ng portal hypertension, pwede hong mauwi sa hepatic encephalopathy, resulting into what? Confusion, disoriented ang pasyente, hindi alam kung anong petsa, anong araw, hindi alam kung nasaan siya, and changes sa behavior. Minsan ho, parang wala sa wisyo. So, syempre ho, sino ang high risk sa may portal hypertension? Yung may liver cirrhosis. Yan ho ang pinaka most common cause. Yung may mga chronic alcohol consumption, yung may mga alcoholic fatty liver, pagka ho excessive and prolong ang alcohol consumption, masisira ho ang atay, mauuwi sa cirrhosis, itataas po ang portal hypertension, pressure sa loob ng portal circulation, sumisikip ho sa loob ng ugat, viral hepatitis, no? So high risk din po yan na mag-portal hypertension ang mga may hepatitis B and C. Prevention, syempre ho, bawasan yung alcohol consumption, mag-maintain ho ng healthy weight. Pagka obese kayo, mas prone kayo sa portal hypertension. And risky behavior, ayan, sharing of drug paraphernalia, ayan ho, no? Yung mga intravenous drug, pag-ingat ho sa ganyan, no? Usually mga drug addicts nagsishare sila ng needles. Siyempre ho, yung may mga chronic condition tulad ng diabetes, high blood pressure, high cholesterol, yan, metabolic syndrome ho. Kailangan ho i-manage yan. Ayan, yung mga nagbibigay sa health center ng gamot, minsan ho binibigay na lang kahit walang doktor pag humingi ang pasyente. Yung nagmimigay ho ng anti-TB drugs. Kasi ho, toxic ho yan sa liver. Di nyo ho alam, bigay kayo ng bigay ng anti-TB. Yung pala yung pasyente may cirrhosis of the liver. Ay, kamamatay ho nun, cirrhosis of the liver. Hindi ho yung TB. Wag ho kayo basta-basta na mamimigay ng anti-TB drugs. Kasi ho yan, may side effect ho yan sa atay. Mga taga-center, pera lang ho kung doktor ang mamimigay. Pero kung hindi ho kayo doktor lang ho ang dapat mamigay niyan. Kasi alam ng doktor ano yung bad and not good. But of course, wala hong taong mauuwi sa portal hypertension, which is high blood ho o mataas ho ang pressure doon sa mga ugat galing ng, pag sinabi mong portal circulation, yun ho yung mga ugat specifically galing sa esophagus and stomach, papasok ho ng atay. Yan ho ang portal hypertension, circulation. Nagkakaroon ho yung portal circulation, nagkakaroon ng portal hypertension pag masikip ho sa loob.
Halimbawa, cirrhosis, di makapasok masyado ng atay kasi puro scarring, puro peklat, o may hepatitis B ang pasyente, at lahat po ng binanggit natin, yung mga manginginom, no? Masikip po, at doon ho nangyayari lahat itong disgrasyang ito. But if you are practicing, ano ang prevention ditong maganda? Yung detoxification program po natin and blood cleansing. So wala hong magkakaroon ng portal hypertension at mga sakit sa atay kung ginagawa nyo ho ang ating detoxification kasi and blood cleansing program. Yung detoxification ho, nalilinis ang colon, gallbladder, liver. Kasama ho dyan ang liver, gallbladder. So, napaka-importante ho niyan. Kidney, nakakatanggal ho ng parasite and remove chemicals and heavy metals. Now, alambawa, hindi nyo alam, may hepatitis B and C kayo and may HIV kayo. Yung ultraviolet ho natin at laser, which is part of our blood cleansing, nakakapatay ho yan ng Hepa B, Hepa C, and HIV. Ganun ho, katitindi at kagagaling yung mga blood cleansing protocol po natin. Kaya, kung gagawin nyo lang ho, yung sinasabi ko sa inyo na ideally, detox kayo and blood cleansing program every 3 months at magpa-vector scan ho kayo twice a year at least. So, talaga ho magkakaroon kayo ng quality life and long life. No? So, IB? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Yan po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 7585, how much po ang procedure na may anti-cancer effect po at ano po ang tawag sa procedure? Okay, yung mga atin hong blood cleansing, lahat po yun merong anti-cancer effect. Yung high-dose vitamin C po, may anti-cancer effect yan. Yung ozone, talaga hong pang-cancer yan. Yung atin hong laser, yung blue light ho ng laser para sa mga tumor, bukol, and germs. Also, yung ultraviolet, no? So, may anti-cancer property din po yan. No? So, ganun ho katitindi ang effect ng atin hong mga blood cleansing machines. And bukod ho sa may anti-cancer effect, nakapapatay din ho yan ng lahat ng mikrobyo, hindi lamang po bakterya, kung hindi pati ho virus and other germs. And nakaka-improve ho yan ng circulation. Yung mga madudumi ang dugo, sticky blood, gaganda ho ang circulation ninyo. Makikita niyo ho ang blood ninyo mas pupula. Tapos so maganda na ho ang agos niya. Nai-improve din ho yung mga atherosclerosis. No? So habang ho may mga promo tayo, please grab the opportunity. So para ho ma-maximize ho ninyo yung ating mga services. No? So walang tayong oras, mangyari po lang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. No? So, kailangan lamang ho magpalista kayo. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga hong symptoms. And sabayan nyo na ho ng vector scan, detoxification and blood cleansing program, kasi yan hong dalawang procedure na yan na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Samantalahin nyo ho habang open pa ho ang ating free check-up. So ulitin ko ho, walang bayad ang konsulta. May libre pa ho kayong free urine and sugar testing. Sino ho ang dapat na magpa-check up? So lahat po, hindi lamang ho yung mga may nararamdaman, kundi pati ho walang nararamdaman, para ma-rule out po natin kung wala kayong walking pneumonia. Since it is very deadly, fatal, pero wala hong simptomas. Yan naman ho ay treatable as soon as you catch it early.
But how can you catch it kung di ho kayo nagpapa-check up? Okay. And also yung promo package ho natin sa detox, buy 2 plus 1, and also yung anti-aging protocol ho natin, 5 plus 1, and also yung discount promo package ho natin sa high-dose vitamin C, which is may antimicrobial and anti-cancer effect. So, i-prepaid nyo na ho yung tatlong yan, detox protocol, anti-aging protocol, and high-dose vitamin C. Hindi na ho kami magsasabi kung hanggang kailan ho yan matatapos or open. Basta ho biglang malalaman nyo na lang ho yan, i-close na lang ho namin yan. So grab the opportunity, ayan ho, hanggat sinasabi ho namin na open. No? And yung atin hong IV anti-aging and IV whitening soap available sa Shopee. So naka 5 plus 1 po tayo. Bili ho kayo ng 5, may libre ho kayong isa. Una-unahan na lang po at baka huma-out. Ang dami na bumili, so baka huma-out of stock na kami. So until supply last lang po yan. Ayun ho, no? So very effective ho yan na pambanat at pampaputi. Gawin nyo na hong pangregalo sa inyong sarili. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. IV. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin ang katotohanan. Salamat po.